Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So i-continue na po natin yung pagsagot ng mga EPS topic related na mga questions dito sa Book 1. Chapter 18 na po tayo. Simulan po natin sa reading part. So basahin po natin yung instruction. Yung instruction po dyan is 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So as always, ang meaning po niyan is piliin yung drawing na may kaugnayan sa kasunod na content. So basahin natin yung sentence sa number 1. Sabi dyan, 영화를 보고 있습니다. 영화를 보고 있습니다. So 영화를 보다, yung ating verb, meron tayong formal, present, progressive tense conjugation. So ibig sabihin, continuously or kasalukuyang ginagawa yung action. So ano ba yung 영화를 보다 na iyan? So 영화를 보다, ibig sabihin, to watch a movie. So meaning ng sentence na yan is watching a movie. So I am watching a movie. So of course, the correct answer is number 2. Yan lang naman yung nanunood dyan sa mga choices. So ano ba itong number 1? So yung verb mo dito should be umagul 듣다. Ibig sabihin, listen to music, makinig sa music. Number 3 naman, ang verb mo dyan is tuksohada. Tuksohada, ibig sabihin po niyan is to read. No? Yung synonym niya is yung ikta. So pakitandaan po yan. Halos same lang po yan ang meaning, to read. Number 4 naman, yung verb mo dito is 사진을 찍다. Ibig sabihin, to take pictures. To take a picture. So, pakitandaan po yung mga verbs na iyan. Common na common po yan sa exam. Dito naman tayo sa number 2. Again, yung instruction is 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So, ibig sabihin lang po niyan ulit is piliin yung sentence na tama, yung part na nakamarka ng underline sa mga sumusunod. So pipiliin lang po natin yung sentence na tama, yung nakamarka ng underline. So isa-isahin po natin ito. Number 1. Sabi po dyan, 동생이 피아노를 줬어요. Yung naka-underline is yung verb po natin na 줬어요. Tama kaya yan? So mali po yan. No? So translate muna natin yung sentence para mas maintindihan. 동생, ibig sabihin po nito is younger sibling. Kababatang kapatid, in Tagalog. Merong subject particle, meaning yan yung pinag-uusapan ng sentence natin. Piano. So piano, same lang sa English, piano. Merong object particle. And kapag piano yung pinag-uusapan, syempre, piniplay mo yan. No? So to play a piano, yung verb dapat dyan is chida. So, ganyan dapat yan. No? Piano를 치다. So, ibig sabihin to play a piano. And dito po, naka-past tense. No? Naka-past tense yung naka-underline. And hindi po ganyan yung pagkaka-past tense form ng chida. So, dapat po ganito. So, syempre, kukunin mo muna yung stem. Tanggalin mo yung ta. Stem natin is chi. And kapag polite past tense, ang idadagdag dyan is o, so, you. Kasi yung last vowel ng stem mo is any other vowel na i. So, o, so, you. And kino-combine po yan. Yung chi tsaka o, so, you, magiging cho, so, you. So, ganyan po dapat yan. Hindi cho, so, you. So, X po yung naka-underline, kaya mali po yung number 1. So it should be chosoyo, meaning nag-play daw ng piano yung younger sibling niya. So yun po yung meaning dapat ng sentence. So number 1, mali po. Number 2 tayo. Sabi, 주말에 배드민턴을 탔어요. 주말에 배드민턴을 탔어요. So translate po muna ulit natin. No? Mas maintindihan. Jumal, meaning po ng Jumal is weekend. Sabado-linggo.
Merong which is a time marking particle. Badminton. So badminton is badminton. Katunog lang din. With object marking particle. Yung naka-underline po sa sentence na ito is tasoyo. So yung root word niyan is tada. Naka-past tense lang. So ibig sabihin po niyan is sumakay in Tagalog. Nag-ride. No? So sinasakyan mo ba yung badminton? Siyempre hindi po. Kaya X po yan. Hindi dapat yan yung verb na ginamit natin. So yung verb po na ginagamit kapag to play badminton ang pinag-uusapan, yung paglalaro ng badminton, is same kay number 1. Dapat po is chida. So badminton을 chida. No? So yan dapat. To play badminton. So again, yung past tense nito is same dito. Cho, so, yung. So dapat yung sentence sa number 2 is 주말에 badminton을 쳤어요. Para maging tama yan. Meaning, I played badminton last weekend. Naglaro ako ng badminton noong weekend. So mali yung naka-underline sa number 2, kaya etis din po iyan. So dito tayo sa number 3. Sabi dyan, 친구와 테니스를 들었어요. 친구와 테니스를 들었어요. So translate muna natin. 친구 meaning po niyan is friend, kaibigan. May wa, so yung wa pwedeng and, pwede rin pong with. Depende sa context ng sentence. Tennis. So tennis is tennis. With object particle. And yung naka-underline po sa atin is yung 들었어요. Yan yung verb natin. Ano bang meaning niyan 들었어요? So 들었어요, ibig sabihin po niyan is heard, narinig, or listen. No? Nakinig. So yun yung mga meaning niya. So bagay ba yan? Ang translation po ng sentence na yan is nakinig daw siya ng tennis kasama yung kaibigan niya. I heard or I listened tennis with a friend. Bagay ba yung sentence na iyon? Of course, hindi po. Hindi po pinapakinggan ang tennis. Ang tennis is nilalaro. So yung verb po natin dito should be the same. Chida rin po yan. So ito, chida. Yan dapat yung mga root word ng verb na ginamit sa mga sentences na yan. So chida rin po yan. So ang pag-past tense form po, ulit sa polite, ng chida is tanggalin mo yung ta, stem mo is chi, check mo yung last vowel is e. So magpo-fall siya sa any other vowel. Kapag any other vowel po, ang dinidikit para sa polite past tense conjugation is osoyo. Osoyo. And kapag yung last letter po ng stem mo is e na mismo, kino-combine pa po yan. Kaya po, nagiging cho, so, yo. So ganyan po dapat ang nakasulat dyan sa mga underline ng numbers 1 to 3. Puro po yan, cho, so, yo. So mali yung naka-underline, kaya X po yung number 3. So dapat kasi is, I played tennis with a friend. Para maging tama yung sentence na yan. 테니스를 쳤어요. Number 4. So ito yung tamang sagot. So sabi po kasi dito, 바다가 예뻐서 사진을 찍었어요. 바다가 예뻐서 사진을 찍었어요. So translate natin tong number 4. Paano ba ito naging tama? So 바다 meaning po niyan is sea, dagat. Merong subject particle na ga. Yung yeposo, ibig sabihin po niyan is pretty na merong naka-conjugate na oso. Yung conjunction na oso, meaning po niyan is because or and then. Depende sa gamit sa sentence. Ibig sabihin lang po niyan, dahil maganda yung dagat, because the sea is pretty, 사진을 찍었어요. 사진, ibig sabihin po niyan is picture, larawan, with object particle. And yung naka-underline po dito is yung verb natin na 찍었어요. So 찍었어요, ibig sabihin po niyan is to take na naka-past tense. So to.
So tama po, yung naka-underline. Tama yan. 사진을 찍어서요. Ibig sabihin po kasi niyan is took a picture. So yung ibig sabihin ng sentence sa number 4 is dahil maganda yung dagat, nag-take ako ng picture. So I took a picture because the sea is pretty. So yun po yung translation niya in English. So again, 1 to 3, mali po. Kasi yung verb dapat ng 1 to 3 is cho, so, yun. So ganyan dapat. So isa lang dapat yung verb nila. So paki-take note po yung mga vocabulary na yan. Malaking tulong po yan sa exam. And dito naman po tayo sa numbers 3 and 4. So yung instruction is 인칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So 빈칸 meaning po niyan is blank, blanco. So automatic, this is fill in the blanks. Fill in the blanks. So sagutan natin yung pwedeng o pinakatamang ilalagay sa blank. Number 3, basahin natin. Sabi dyan, 제 취미는 blank입니다. 그래서 저는 시간이 있을 때마다 바다에 가서 물고기를 잡습니다. So translate natin itong unang sentence. 제 취미는, so 제 is my, 취미 is hobby. Yung kinahihiligan mong gawin. 는 sa topic particle, blank, imnida. Imnida is, are. Sa formal declarative. So, yung ibig niya lang sabihin dyan is my hobby is blank. So, yung hobby niya yung hahanapin natin. So, translate natin itong kasunod na sentence. Diyan tayo makakakuha ng clue. Sabi niya, 그래서. 그래서, ibig sabihin po niyan is so or therefore. Sa Tagalog, kaya naman. 저는. 저는 meaning I, ako. 시간, ibig sabihin time, oras. It's subject particle. Verb natin dyan is ita, meaning to have, meron. Meron lang 을 때마다. 을 때마다, ibig sabihin lang po niyan is whenever. Kung sa Tagalog, parang tuwing. No? Parang tuwing. Pada, ibig sabihin po niyan is sea, dagat. Merong location particle na e. Kaso, so yung kaso, ibig sabihin to go and then. Go and then. 물고기를 잡습니다. 물고기, ibig sabihin po niyan is fish. With object particle and 잡습니다, ibig sabihin to catch. So, ibig sabihin ng second sentence is kaya naman tuwing mayroon akong oras, pumupunta ako ng dagat and then nanguhuli ng isda. So ano ba yung term na iyon sa English? So yung panguhuli ng isda is to fish, hindi ba? So ayan yung clue natin. 물고기를 잡습니다. Nanguhuli ng isda. So alin ba dito sa mga choices yung tamang sagot? Number 1, 여행. 여행, ibig sabihin is travel or trip. So mag-travel. So X yan, hindi ka naman nanguhuli ng isda kapag ganun. 등산. 등산, ibig sabihin po niyan is to hike. Akyat ng bundok. So walang kinalaman yan sa panghuhuli ng isda. Kaya X po yan. 낚시. 낚시 is to fish. Mamingwit or mangisda. So ito po yung sagot na hinahanap natin. 낚시하다 meaning to fish or mangisda. Number 4. Bakit kaya tumali? Tukso kasi ibig sabihin magbasa. Pagbabasa in Tagalog. So X din po yan. Correct answer is number 3. So 제 취미는 낚시입니다. My hobby is fishing. So yun po siya. So dito naman tayo sa number 4. Sabi niya, 저는 blank을 어를 좋아합니다. 주말마다 회사 동료들과 축구를 하거나 배드민턴을 칩니다.
저는 블랑을 좋아합니다. 주말마다 회사 동료들과 축구를 하거나 배드민턴을 칩니다. So translate po natin. So sabi niya, 저는 I blank object particles 좋아합니다. Ibig sabihin like. So I like blank. So gusto niya daw yung blank. So yung gusto niya yung hahanapin natin sa choices. So sa second sentence, diyan tayo makakakuha ng clue. So ito lang yung clue mo dyan. 축구 saka badminton. Ano ba yung dalawang yan? So kung alam mo yan, madali lang po itong sagutan. So translate po muna natin. Jumal, ibig sabihin po niyan is weekend. Mada, every. So every weekend. Pwesa 동료들. So pwesa 동료들, ibig sabihin lang po niyan is co-workers. Katrabaho sa kumpanya, yung Tagalog. Yung gwa, pwedeng with, pwede rin pong in. Depende sa context ng sentence. 축구를 하다. 축구를 하다, ibig sabihin to play soccer. Merong gona, so yung gona, ibig sabihin po niyan is sport. 배드민턴을 칩니다. 배드민턴을 칩니다, ibig sabihin po niyan is to play badminton. So sabi po dyan sa second sentence, tuwing weekend daw, naglalaro daw siya ng badminton or lalaro ng soccer kasama yung mga co-workers niya. So naglalaro siya ng soccer at badminton. Ano ba yung dalawang yan? So simulan natin dito, shopping. Shopping, ibig sabihin po niyan is mag-shopping. Shopping. So of course, hindi naman yan. Number 3, 날씨. 날씨, ibig sabihin po niyan is weather, panahon. So, X, hindi rin naman pwede yan. So, umshik. Umshik, ibig sabihin po niyan is food. So, hindi naman pagkain, yung soccer, tsaka badminton. Kaya X din po yan. So, the correct answer is number 1, undong. So, undong, ibig sabihin po kasi niyan is sports or exercise. So, syempre, sports yung soccer tsaka badminton. Kaya yan po yung tinutukoy natin. So number 1 is the correct answer. So kumpletuhin natin yung sentence. Sabi niya, 저는 운동을 좋아합니다. I like sports. 주말마다 회사 동료들과 축구를 하거나 배드민턴을 칩니다. So every weekend, I play badminton or play soccer with co-workers. So yun po ang ibig sabihin ng number 4 sentence. So, pakitake note po ang mga vocabulary na yan, mga useful vocabularies po yan sa exam. So dito naman tayo sa number 5. Basahin natin yung instruction. Sabi, 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So ibig sabihin lang po niyan is basahin yung kasunod na passage at piliin yung kahalintulad sa content. So basahin lang natin itong long paragraph and then sagutan natin, tingnan natin dito sa choices kung ano yung kahalintulad dun sa babasahin natin. So basahin po natin to, itatranslate ko lahat para madagdagan yung vocabularies po ninyo. So sabi sa first sentence, 출퇴근 시간을 자유롭게 선택할 수 있는 유연 근무제가 확대되면서 한국인의 여가 시간이 늘어나고 있습니다. and 출퇴근 시간을 자유롭게 선택할 수 있는 유연 근무제가 확대되면서 한국인의 여가 시간이 늘어나고 있습니다. So medyo mahaba po yun, pero tatranslate natin lahat yan. 출퇴근. So, 출퇴근, ibig sabihin po niyan is yung pag-in and out na 시간. 시간 is hours. So, ibig sabihin, working hours.
출퇴근 시간, ibig sabihin yan yung working hours. Yung oras ng pag-in mo and pag-out ng trabaho. So working hours. With object particle, 자유롭게. So 자유롭게, ibig sabihin po niyan is freely. Sa Tagalog, malaya. So 선택할 수 있다, yung verb natin dyan is 선택하다, ibig sabihin to choose, mamili. Merong else su 있다, ibig sabihin can. So pwedeng mamili. So can choose. Ito naman pong 유연 근무제. Ibig sabihin lang po niyan is flexible working schedule. Meron lang pong subject particle. 확대되다. 확대되다, ibig sabihin lang po niyan is to expand, increase. Merong myonso. Myonso, ibig sabihin while, habang. So translate muna natin tong unang clause. Sabi dyan, habang nag-expand yung flexible working schedule na pwede kang mamili ng malaya ng working hours. So yun po yung sabi sa unang clause. Then tuloy po natin sa kasunod. 한국인의, so 한국인, ibig sabihin po niyan is Koreans, 한국인. Koreans. Meron pong 의, so yung apostrophe S, possessive particle. So Koreans. Yoga 시간, ibig sabihin po niyan is spare time. Spare time or leisure time. Yung mga oras mo sa loob ng isang araw na libre kang gawin kahit anong gusto mo. Yun po yung ibig sabihin ng yoga 시간. Meron lang pong subject particle and then neuro nada. Neuro nada yung verb natin dito, meaning po niya is to increase. Merong gu 있습니다, yung present progressive form ng verb. So parang adding ing sa English. Ibig sabihin continuously nangyayaring action or kasalukuyang nangyayaring action. So ibig sabihin niyan is tumataas yung leisure time ng mga Koreans. Translate po natin yung buo. So paki-take note po muna yan. Then translate natin. So sabi, habang nag-expand o tumataas yung flexible working schedule, pwede kang mamili ng malaya ng oras ng trabaho. Tumataas din daw yung leisure time ng mga Koreans. Habang nag-expand daw yung flexible working schedule, tumataas din daw yung leisure time ng mga Koreans. So yun po yung pinaka-meaning ng first sentence. So basahin po natin yung kasunod. 한국인의 평균 여가 시간은 평일에는 3.6 시간이며 주말에는 5.5 시간입니다. Then, 한국인의 평균 여가 시간은 평일에는 3.6 시간이며 주말에는 5.5 시간입니다. So translate po natin ito. So 한국인의, ibig sabihin po ulit niyan, Koreans. Merong apostrophe S kasi meron tayong 의, possessive particle. 평균. 평균 is average. Yoga 시간, again, spare time, leisure time. Meron lang topic particle, 평일에는. 평일, ibig sabihin po niyan is weekdays. Meron lang pong time marking particle and a topic marking particle. Ito naman po, 3.6, samjongyu. So, yung point po kasi is jong in Korean. No? So, 3.6, may sigan. So, ibig sabihin oras yung tinutukoy. So, 3.6 hours. Yung imyo, parang and then lang din po yan. 주말에는, so, weekend. Meron lang po ulit time particle tsaka topic particle. Ito naman,
ujomu sigan, ibig sabihin 5.5 hours. And then merong imnida, ibig sabihin po niyan is yung is, are, declarative sa formal sentences. So, ibig sabihin, yung average leisure time ng mga Koreans daw kapag weekdays ay 3.6 hours. And then, kapag weekends naman daw ay 5.5 hours. So yun po yung meaning ng second sentence. So, paki-take note po ng mga vocabularies, then buburahin ko na po. Dito tayo sa kasunod. Sabi, 한국인들은 여가 시간에 텔레비전 시청을 가장 많이 하며 모바일 콘텐츠를 보기도 합니다. Translate po natin. 한국인들은. So, 한국인들은, ibig sabihin lang din po niyan is Koreans. Naka-plural, madami. Topic particle. Yoga 시간, again, leisure time. Meron lang pong time particle. Television, 시청. So, 시청, ibig sabihin po niyan, pwedeng City Hall. Pero pwede rin po yung to watch. Panonood, no? Watch. And then, television, of course, that's TV. So, yung panonood ng TV, yung ibig sabihin niyan. With object particle, 가장, ibig sabihin, pinaka, most, no? In English. Many, hada. So, money, ibig sabihin, marami, many. Next tayo, sabi, mobile content. So, ibig sabihin lang po niyan is mobile content. And then, 보기도 합니다, ibig sabihin, also watch. Yung Buddha, to watch, meron lang nakadugtong na 기도 합니다, ibig sabihin lang po is also or sometimes. So, ibig sabihin lang po niyan is yung mga Koreans daw, yung panonood ng TV, yung pinaka ginagawa kapag leisure time. So yun po yung ibig sabihin niya. Sabi kasunod. And then, nanunood din daw sila ng mga mobile contents. So yun po yung meaning ng third sentence. So paki-take note po yan and then buburahin ko na po. Sabi kasunod. 그리고 야외에서 산책이나 쇼핑을 하며 시간을 보내는 사람도 있습니다. Translate po natin. 그리고 meaning po niyan is and. 야외, ibig sabihin po niyan is outdoors, outside. Meron lang pong time marking particle na eso. 산책, ibig sabihin po niyan is yung paglalakad, taking walks. Taking a walk. Merong ina, ibig sabihin po is or. Shopping hada. So pag-shopping, to shop. Pag-shopping. And then, 시간을 보내다. So ibig sabihin lang po nito is spend time. Spend time. So nag-i-spend ng oras. Saram. So saram, ibig sabihin po niyan is person. Merong do, ibig sabihin also or to, sa Tagalog din. And then isum nida, ibig sabihin to ha. So ibig sabihin lang po niyan is and meron daw ding mga tao na nag-i-spend ng oras sa pagsa-shopping or paglalakad-lakad sa labas. So yun po yung ibig sabihin ng sentence po na yan. So, purahin ko po muna, then ulitin natin. Sabi, and meron din daw mga tao na nag-i-spend ng oras sa pagsa-shopping or paglalakad-lakad sa labas, outdoors, outside. So yun po yung sabi sa last sentence. So make sure po na tinake note yung mga vocabularies na naibigay ko. And paki-memorize. Malaking tulong po yan sa exam. So translate na natin itong mga choices. Tingnan natin kung sino ba dito yung kahalintulad dun sa nabasa natin. Number 1.
Sabi, 주말 보다 평일 평균 요가 시간이 더 많습니다. 주말보다 평일 평균 yoga 시간이 더 많습니다. So, jumal, ibig sabihin po, weekend, Sabado, Linggo, merong Buddha. So, Buddha, ibig sabihin po niyan is than or compared to, kumpara sa. 평일, 평균. So, 평일, again po, weekdays. Yung Friday, Monday to Friday. Yung 평균, ibig sabihin, average. Yoga sigan, leisure time. Subject particle, yung to, meaning more. Mas sa Tagalog. Mansumnida, ibig sabihin marami. Many. Ibig sabihin niyan, mas marami daw yung average leisure time ng weekdays kumpara sa weekends. Tama ba yon? Mas mataas ba o mas marami yung leisure time ng weekdays kumpara sa weekends? So hanapin mo na, nasan ba yan si Pyong-il tsaka si Juman? So dito mo yan makikita. So nakalagay dyan, yung average leisure time ng mga Koreans kapag weekdays ay 3.6 hours. Habang 5.5 hours naman kapag weekends. So alin ba yung mas marami? Di ba mas marami itong weekends kumpara dito sa weekdays? Kaya mali po itong number 1. No? So hindi po mas marami yung weekdays kumpara sa weekends. Baliktad. Kaya X yan. So dito tayo sa number 2. Sabi, 유연 근무제의 박태로 요가 시간이 줄어들었습니다. So, translate natin. 유연 근무제. So, 유연 근무제, again, ibig sabihin po niyan is yung flexible working schedules or working hours. Yan ang apostrophe S, yung 의, possessive particle. 박태로. So, 박태로, ibig sabihin, expand, no? Lumalaki. Yoga 시간, leisure time, 줄어들었습니다. 줄어들었습니다. Ibig sabihin naman po nito is decrease. Bumababa, nababawasan. Nabawasan. Past tense. So nabawasan daw yung leisure time kasi nag-expand yung flexible working hours. Tama ba yan? So tingnan mo, nasan ba yan si Yuyon Kunmuje? So andito yan. Sabi dyan, habang tumataas yung flexible working hours, tumataas din daw yung leisure times ng mga Korean. So baliktad na naman yung sinabi. So hindi po bumaba. Bagkus tumataas pa nga. So yan po yung sabi sa first sentence. So again, number 2 is mali din po. X yang 1, X yang 2. Number 3 tayo. Sabi, 한국 사람들은 야외에서 요가 활동을 하지 않습니다. Translate natin. 한국 사람들. So, ibig sabihin, yung mga Koreans daw, Yahweh. So, Yahweh, outdoors or outside. Merong location particle. Yoga 활동. So, yoga 활동, ibig sabihin lang po niyan is leisure activities. Mga bagay or activities na ginagawa pag spare time. 하지 않습니다. So, ibig sabihin po nito, 하지 않습니다, did not do or do not do. Do not do. Hindi gumagawa. Yun po yung ibig niyang sabihin ng Tagalog. So, sa Tagalog, yung meaning po ng number 3 is, hindi daw gumagawa ng mga leisure activities sa labas yung mga Koreans. Tama ba yan? So hanapin mo na to. Nasaan pa si Yahweh Eso? Yahweh Eso is nandito. So sabi dyan sa last sentence, meron din daw mga tao nag-i-spend ng oras sa pagsha-shopping at paglalakad-lakad sa labas.
So mali itong number 3. So meron pong nag-i-spend ng time outdoors, sa labas. No? So ibig sabihin, meron, so mali itong sinabi niya na they do not do leisure activities outside. So X yang number 3. So the correct answer is number 4. So bakit kaya ito naging tama? So basahin po natin. 한국인들은 남는 시간에 텔레비전을 가장 많이 봅니다. So yung mga Koreans daw, 남는 시간. So 남는 kasi ibig sabihin remaining. Remaining or natitirang oras, 시간. So 남는 시간, natitirang oras, merong time particle, television을. So television을, ibig sabihin TV, 가장 많이 봅니다. 가장 pinaka maraming nanonood. Yan po yung meaning niya. Galugin natin. Mga Koreans daw, pinakamaraming nanonood ng TV sa mga remaining hours. Nasaan ba yung television na yan? So yun yung hanapin mo, television. So andito yan sa television. Ang sabi po dito, pinakamarami daw gumagawa ng panonood ng TV sa leisure times ng mga Koreans. So parehas po yung sinabi, iniba lang po yung verb na ginamit. Dito 시청, dito naman Buddha. So again, yung sabi ko kanina, same lang po ng meaning yan, to watch, manood. So same pa rin yung meaning ng sentence sa number 4. Kaya ito po yung tamang sagot. So remaining hours naman, 남는 시간, same lang po yan sa meaning na yoga 시간. Remaining time or leisure time. Diba? So number 4 is the correct answer. So take note po ng mga vocabularies dyan, malaking tulong po yan sa exam.